Bukod sa mga eskwelahan, perwisyo rin ang baha sa ilang ospital sa Bulacan. Nakalala pa raw sa pagbaha ang malaking bahagi ng nasirang dike. Yan ang aking pampagising na balita. Kabilang ang May Kawayan Doctors Hospital and Medical Center sa mga pinasok ng baha sa Bulacan noong Miyerkules. Ang tubig sa lobby ng ospital nagkulay itim pa nga dahil sa burak na sumama sa baha. Kaya naman para hindi masira ang mga medical equipment ay inangat at inilipat ito ng staff. Pero makalipas lang isang oras, halos hanggang bewang o 3 talampakan na ang baha rito. Kinailangan daw tuloy ilipat ang ilang pasyente sa mataas na bahagi ng pagamutan. Paghupa ng bahak, tumamba ng iba't ibang nabasang dokumento at gamit sa ospital. Bagay na pinoproblema ngayon ng ilang medical staff lalo't kasama sa inanod ng baha ang para sana sa kanilang health emergency allowance. Yung namin, documents na mga HEA, yung mga papel na pinapirmahan sa amin, mga nabasa. Kaya kung kailangan po maibigay sa amin, kung naman ng DOH, maawa sa amin, kailangan din namin yun. Sa video na ipinakita ng May Kawayan LGU sa News 5, kitang malakas ang daloy ng tubig sa May Kawayan River na kadikit ng mga bahay. Nakalala pa sa baha ang high tide, overspill ng dam at pati ang bumigay na dike sa lugar. Yung mga iba naming flood control dikes ay na-breach, meaning nabugnos. Kaya siyempre yung tubig na nandito sa ilog, pumasok na rito sa mga kabahayan. Paliwanag ng lokal na pamahalaan, pinipilit naman daw i-improve o pagandahin ng mga flood control project nila sa lugar. Yun nga lang, hindi naman daw lahat natatapos. Mahigit 100 metro rin na bahagi ng dike ang bumigay. I don't want to blame the DPWH, no? Pero ang tingin ko, through the change of different secretaries, nagkaroon din po ng different change sa mga kanilang mga design. Hanggat hindi talaga na-enclose, yung dapat na-enclose ng river walling, hindi pa talaga effective yan. Nagtitiis pa rin sa Calvario Elementary School sa May Kawayan ng mga nagsilikas na residente. Lubog pa kasi sa tubig ang kanilang bahay, habang ang iba tuluyang nasira ang tahanan. Nasa 4 hanggang 7 pamilyang sama-sama sa isang classroom. Bukod sa ilang gamit na naisalba, katabi rin nila mga alagang hayop, pati mga bagong silang na sanggol at may sakit na cancer, dito muna lahat nagsisiksikan. Dahil nga po wala nga kaming maayos na higaan, wala kaming kaya nagkakasakit kami lahat dito. Buti nga po kanay nagbigay sa amin ng karton, malamig o semento Maliban sa pagkain at malinis sa tubig, hiling din nila ang pinansyal na tulong. Nananawagan naman si Bulacan Governor Daniel Fernando sa national government na tugunan ang matagal na nilang sinusulong na mega dike project na itatayo mula Bataan hanggang Cavite. Mataas lang dagat sa atin Lubog na tayo talaga. So, ganun ang ginawa, sa nakita ko, ganun ang ginawa ng Korea. Talagang gumawa sila ng mahabang mega dike para i-block talaga. Yan po ang aking pampagising na balita.